At para po sa ating talakayan, kaunay pa rin nangyaring bus accident sa Skyway. Kasama po natin sa studio si LTFRB Chairman Winston Hines. At narito rin po si Atty. Jason Cantil, ang legal counsel ng Don Mariano Transit. Ayan, si Atty. yan. Morning po, Chairman. Magandang umaga. Welcome, Suke. Okay. Dalas dito si Chairman. Okay, unahin ko lang po si Chairman. So, yung suspension po, buong fleet ito. Ilang units po meron ng Don Mariano Transit? Tama po yun. Buong fleet, ang nasasakupan po nito ay 78 units. 78. Isang buwan silang hindi dapat bumabiyahe sa Tama po yun. sa prangkisa nila. Opo, tama po yun. At ito ay effective mula kahapon. Siniguro nga natin ito, Igan, ay nagpunta nga tayo doon sa kanilang garahe at doon namin nakita na grounded na ang lahat ng kanilang mga units mula kahapon. Ano to, preventive suspension po ang tawag? O habang ongoing yung investigation? Tama po yun. Ito ay preventive suspension. Hindi na muhuna natin tiningnan kung may kasalanan ba o walang kasalanan. Ang driver at ang gusto ho natin dito ay protektahan ang kapakanan ng ating mga mananakay para siguraduhin po ito ay ground muna natin lahat ng kanilang mga units habang ito ay mag-undergo ng motor vehicle inspection ng ating Land Transportation Office. Nakita po namin sa GMA Research na hindi po ito unang pagkakataon na na-aksidente daw yung bus ng Don Mariano Transit. Dahil noong 2007, nakapitong aksidente ito. July 2012, 6 naman na sugatan. Bumangga sa railings ng EDSA Ortigas Flyover ang isa nilang bus. So yung ganito pong mga record, hindi naman po siya dahilan para ma-revoke na yung kanilang mga hawak na prangkisa, Chairman. Well, ito po ay isa sa mga talaga malaking konsiderasyon natin dahil meron po tayong pinapatupad na 2011 Terms and Conditions na pag nagkaroon ka ho ng tatlong offense sa iyong prangkisa, ay pwede na hong revocation or cancellation ng franchise ang pwede maging desisyon namin. Opo. At nabanggit nga ho ninyo itong pagkakataon na ito. Ang 2011 ay nagkaroon na ho kasi ng suspension ang Don Mariano. Isang fleet din po ito dahil na-involved sila doon sa strike na ginawa, yung bus strike noong 2011. Tapos itong prangkisa rin po na ito ay na-involved noong August 5, 2012 sa isang aksidente sa Magallanes Flyover na namatay din po yung driver ng motorsiklo at seriously injured yung back rider po nito. Itong dalawang kaso po na ito ay dalawa na pong offense ang kung bibilangin natin. Kaya itong pangatlo na ito sa Skyway ay pangatlo po nila na maaaring maging dahilan para revocation or cancellation ng franchise ang magiging final decision base po sa magiging resulta ng ating investigasyon na gagawin. Okay, sabi ng publiko, parang ang gaan daw ng 1 month. Tanungin ko si Atty. Cantil. Sa 78 units po ito? 78 units okay. po. Sa isang buwan na hindi pagpasadan ng 78 unit ng Don Mariano, no? Magkano ang lugi nyo ron? Malaki-laki din po. Sa isang araw, magkano bang kinikita ng yung bus? Ng inyong biyahe? O? Mga 8,000 or 9,000 po. 9,000? Oo. 9,000 Per bus. Per bus yun? Yes, Ilang po. bus ang bumabiyahe nun? Sa units po kasi namin, 70 units. Siguro, yung mga 50 or hindi kasi naman lahat bumabiyahe kasi may mga coding po na hindi naman po lahat bumabiyahe. So yung average yung kita sa isang araw? Siguro 50 times 8. 8, ganon. Opo. So makikita nyo na, at least makita ng publiko na hindi ganun kagaan din, ano? Dahil pag kinuwenta nyo, abot din ng 100,000 o milyon pa, no? Yung mawawalang kita sa inyo. Pero ang gusto ko lang po itanong sa inyo, yung tulong. Kasi ang alam ko, sinabi nga ni Chairman, may insurance yan, yung kada pasero. So 75,000 bawat isa po. Sabi po nung funeral home sa yung Veronica, inaasikaso naman po, no, ng may-ari ng bus. Doon lang ho ba natatapos yung 75,000? Pagkatapos po, ano na hong tulong pa? Totoo po yan, Sir Igat, kasi katunayan, bago pa man namin matanggap yung order, suspension order ng LTFRB, yung may-ari na po ng Dominion, binigyan na kami ng direktiba, may-ari ng Don Mariano, binigyan na kami ng direktiba para tulungan. Kasi ang immediate concern po namin ngayon is to help
the victim rather than po yung suspension po namin. Yung legal, ano na yun, legal part na yun. Ano? Opo. Yung inspector namin, tapos yung mga ibang empleyado ng 24 hours po silang nakatutok doon sa funeral tapos sa ospital. Ang problema lang po kasi yung iba, unidentified pa, wala pa yung mga kamag-anak, hindi pa po kami nakakapag-negotiate Pero sa may tao kayo na Marami po. dun sa 24 punarya hours o sa ospital. 24 hours po, Sir Regan, yung tao namin doon. Oo. Para maasikaso. Actually, wala namang reklamo yung mga kamag-anak, no? Dahil nakikita nga yung mga tao ng Don Mariano doon sa Opo, nandun po sila. Sila po yung nag-aasikaso kasi po yun yung mandato ng may-ari ng Don Mariano. Ano pong reaksyon ng management doon sa binabanggit ngayon ni Chairman na yung revocation ng franchise dahil hindi ho yata biro-biro yung mga kasong nasangkot yung bus ninyo? Opo, Sir Regan, tama po yan. Katunayan nga, kagaya ng nabanggit ko kanina, bago pa man namin matanggap yung directive ng LTFRB, nag-comply na po kami doon sa mga order na nandun sa initiation nila kahapon. Yung mga plaka namin, actually, sinurrender na namin yung mga yellow plates sa LTFRB. Opo. Okay. Anuin ko lang yung shifting ng driver. Kasi may panayam kami doon sa kanyang live-in partner, no? Na umuwi siya hating gabi. Opo. Pero umalis uli ng mga alas 3 para daw bumiyahe uli. So wala siyang pahinga. Paano ba yung pag ngayon bang Kapaskuhan, yung driver po konti lang ang pahinga nila sa pagbiyahe, attorney? Well rested naman po sila kasi kausap ko yung operation manager namin. Tinanong ko sa kanya, sir, kung anong oras dispatch ng bus. Sabi naman niya, alas 9 ng December 15. Itong bus na involved na ito? Opo. Naggumarahe po yun. Then na-dispatch po siya mga 4:30. Same driver? Opo. Alas 9 dumating siya ng... Sa garahe po, parang gumarahe pa alas po 9 siya. ng gabi? Yun yung sabi ng operation manager. Yung bus gumarahe. Yung driver, siya ho ba, stay in ho ba siya sa company o uuwi siya? Umuwi po sila. Kasi yun ang kwento nga, midnight na umuwi, tapos umalis din ng alas 3 para bumiyahe uli. Anong oras siya bumiyahe uli yung bus sa record niyo? Ayon sa... 9, di ba? 9 gumarahe po, 9. Tapos anong oras uli siya? 4:30 or 5, yun yung sabi ng operations manager po tama namin. nga, Wala pa yung reklamo sa Skyway? Talagang doon dumadaan yun, no? Pasita, Wala kang reklamo sa... Kasi part ng investigasyon May lumalabas na nga po na yung structure sometimes nakaka-aggravate doon sa Kasi hindi lang naman yung Don Mariano ngayon ang na-involve sa aksidente. Siguro, napapanohan na din, natitignan din natin yung structure ng Pero meron kayong nauna na nanguso lang Yung bang montig lang mahulog, no? Ito, tuluyan na hulog. So, parehong bus nyo po yun. Opo, base po sa records ng LTFRB meron po. Chairman, kasi ako personal experience ko sa Skyway, may speed limit sila, no? Pero pag nagtimbre ako na, kunyari, privado, makikita ko, hinuhuli naman sa toll gate, no? Dahil may toll gate to doon. Pero pag bus, kasi malalaman mo ang privado 80 to 100 Tapos, lalagpasan ka ng mga bus. Ibig sabihin, sobra-sobra sila doon sa 100 kilometers per hour, 80 lang sila. Pag tinimbre ko rin sa Skyway, hindi sila hinuhuli, hindi ko nakitang nanghuli ng bus Well, yan po nga dapat ang Diba? pansinin po natin at hayaan mo, Igan, at ipapagbigay alam po natin yan sa Toll Regulatory Board para mabigyan ng pansin yung mga ganito. Kasi delikado talaga Tama po yun. Atty. Habol ko lang, napansin din natin kasi nakabaligtad siya, no? Opo. So, kitang-kita yung mga laman loob ng bus nyo. Well-maintained ho ba? Kasi napansin ho doon, upod-upod na ho yung gulong nung bus. May regular maintenance ho ba yung inyong mga unit? Meron po bago po aalis yung bus. Talaga pong tinitignan muna pag roadworthy po yung bus namin. Opo. Okay. Attorney, baka pwede kang iwan ng numero, yung mga nanonood na kamag-anak, kung walang mahagilap dun sa punerarya o ospital, saan sila pwedeng pumunta sa kumpanya ninyo? Saan tatawag po? Pwede po silang, sa sarili ko na pong number, kasi ako po yung... Sige, ibibigay nyo. Okay lang ibigay nyo? Opo. Sige, aba. Ano pong numero? Globe po, 0915-255-0179. Ayan, Attorney Cantil po. Ayan, pakisave yun na po para mas madali yung koordinasyon. Chairman, mensahe po natin at medyo natatakot daw pwede mo ipagbawal ang bus sa Skyway?
Well, Di ba karapatan nila yun? yan po ay ipagkakatiwala po natin sa aming interagency investigation na ginagawa at kung ano pa ang mga iba't ibang pulisiya na ating gagawin dahil sa ganitong pagkakataon. Hindi ho ba naka-apekto yung pagkawala ng drug testing sa mga driver? Di ba inalis na sa LTO yan? Pero mandatory naman sa batas, di ba? Paano po yun? Well, ito na nga po ang naging epekto dito sa anti-drunk and drug law na tinanggal ito kabayan doon sa batas. Kaya nga po ang LTO ay pinanukala lang at in-implement lang yung batas. Kami po sa pampublikong sasakyan ay pinag-aaralan namin na given na ganito ang situation sa batas, pwede ba naming i-require sa ating mga pampublikong drivers yung drug testing. Dadaan ba sila sa workshop ulit? Yung mga driver? Ang mga ito po, sa ngayon, ay ni-require na natin sila na road safety training and retraining seminar. Opo. Attorney, may mga nag-textmate mo, ano daw uli yung number? Public service naman po ito. 09 0915 15 255 255 0179. 0179. Ayan. At pasensya ko, baka makuyog kayo ng mga relative. Okay lang. Okay. Maraming salamat po. At ayan, doon tayo sa yung legal, medyo iwan po muna natin yun at sinasagawa na ng Highway Patrol Group yun, ng toll regulatory, at nakasama rin ng LTFRB, pero siyempre unahin natin yung tulong po no, doon sa mga relatives. Salamat po, LTFRB Chairman Winston Ines. Thank you, sir. At Tony Jason Cantil, Legal Counsel po ng Don Mariano Transit. Yan po ating naging talakayan. Punta na po natin si Lynn